Beneficial ba ang pagkakaroon ng X-deal between content creators and other parties such as business establishments, yung mga companies na nag-o-offer ng products o kaya services? Bale, lumabas kasi ang issue about sa kinainan ng grupo ni Rosmar sa somewhere in Palawan, wherein I believe nagkaroon ng miscommunication between the representative ng restaurant na yon at sa team ni Rosmar. Kaya siguro kung ano-anong mga issue na lang ang lumabas. Pero in my case, marami din akong na-experience na ex-deal partnerships with other companies na okay naman yung communication namin. Kaya magdi-disclaimer lang muna ako na ang i-discuss ko dito is all about my personal experience bilang isang content creator sa pagkakaroon ng mga ex-deal sa mga restaurants, sa mga companies na pinopromote ko yung product nila, binavlog ko, nire-review ko yung mga services nila kapalit ang vlog. So, nagkaroon kami ng agreement in which maganda naman yung kinahihinatnan ng aking ginawa at ng offer nila. Pag-usapan naman natin kung ano nga ba ang ibig sabihin ng X-deal. So, in my own version ng explanation, ang X-deal is a part of a marketing campaign set between or organized between two or more parties in order to promote a certain product, a certain service, or a certain brands sa mga target markets nila na usually online, such as sa social media, Facebook, Twitter, TikTok, mga ganyan. So, usually, ang involved dito is yung content creators such as me, and then yung mga companies such as mga beauty products na nagmamanufacture ng beauty products, o kaya yung mga restaurants. Kasi, the main purpose is to promote the brand of yung mga newly improved na pampaganda o kaya yung mga newly opened stores para makilala ng local audiences yung mga gusto nilang i-promote na products and service. So at the same time, makakapag-benefit din dito yung mga content creators by means of free meal o kaya providing them with free products for them to make a review na gagamitin nila yung products o kaya pupunta sila mismo sa restaurant para i-observe kung ano yung meron sa mga restaurants na nag-o-offer ng X deals para sa mga content creators like me. Sa case ng Team Malakas na kasama dyan si Ross Martin, there are possible two things na nakikita ko dito sa situation nila. Ang pinakauna is miscommunication. So, possible miscommunication issue na kung ano yung unang napag-usapan nila before sila kumain dun sa restaurant na nag-offer ng X-Deal partnership, mukhang may hindi pagkakaintindihan ata, mga ganyan. So, syempre, yun yung laman ng issue ngayon, no? And then, ang number two is baka posible din na marketing strategy yung pagsasabi na hindi nabayaran ng Team Malakas. And yet, X-deal pala ang napag-usapan sa una pa lang. So, this is a way to generate emotions online para syempre, pag-usapan kung ano nga ba itong restaurant na ito, makikurious ang mga tao kung ano yung mga products or services na ino-offer ng restaurant na ito at baka pwedeng subukan kumain. O, di ba? So, dagdag marketing strategy, possible marketing strategy ang eksenang ito in which wala namang masama dito, no? Kasi ang pinaka-goal mo talaga is to generate traffic, to generate income, syempre, di ba? And to generate familiarity ng kung anumang brand o restaurant ang gusto mong maging ipatayo doon sa locality mo para, di ba, i-patronize. Meron din naman akong na-encounter na mga konting problema tungkol sa X-deal. So, ito yung situation. May isang company na nag-send sila ng product, so okay yung usapan namin. And then, after kong nag-send ng video, as in, hindi na nila ako pinapansin. As in, parang scene lang lagi. Kaya ang ginawa ko na lang, tinanggal ko yung video. O, di ba? And then yung next naman na encounter ko is that napaka-demanding. As in, message ng message,
na ang usapan is 3 to 4 days, isasend mo yung video, pero after wala pang isang araw, nagme-message na agad, ang daming message, so hindi ka na comfortable sa kanila, no? And then, nung sinend mo, may gusto pa silang i-edit. Basta ang daming demands. So, mga ganon. So, ayun, hindi ko na pinansin nung nagme-message ulit sila. So, X na. And then, may napanood din ako na ilang videos ng content creators na umabot ata sa legal case na talagang nireklamo nila yung company na ang pangit ng trato nila sa mga ibang content creators. Yung mga ganon. Pero hindi naman ganun ka-worse yung na-experience ko. Pero almost ganun din. Pero, nakaka-stress talaga. And, syempre, para sa akin, know your limitation. Kung alam mong medyo umaabuso na yung company na ang daming demands, ang daming ganyan, I think you should settle yourself to a more deserving next deal, mga ganyan. So, sa kaso nila Rosmar, doon sa restaurant na pinuntahan nila, I believe talagang miscommunication yun, no? Kasi nga, di ba, ex-deal, may usapan na kayo. Tapos here comes after nung nangyari, nagre-reklamo yung manager na hindi binayaran ng Team Malakas, pero may usapan pa pala sila beforehand. So, it is a case-to-case basis depending on the parties involved kung ano yung napag-usapan. Wala namang masama kapag nakikipag-ex-deal ka sa ibang company for as long as ang purpose mo is tulungan yung ibang party na mapaangat yung kanilang brands. And at the same time, tinutulungan ka rin ng company na yan para syempre makagagawa ka din ng inyong content. So this is a win-win situation for as long as wala kayong tinatapakang ibang tao. And for the mga bashers, siguro hindi natin may iwasan yung mga negativity, lalo na sa social media, especially sa mga tao na keyboard warriors na hindi naiintindihan kung ano yung ibig sabihin ng ex-deal. So, basta wala kang tinatapakang ibang tao, go lang. Basta umasenso ka, o di ba? And lastly, hindi rin naman natin may iwasan na may mga content creators din na minsan abusado din. Pero wag yung lahatin ang mga content creators. Lalo na sa mga hindi pa nakakaintindi kung ano yung ex-deal. Sa mga keyboard warriors na nilalait-lait na or binabash na yung content creators na hindi pala nila alam kung ano yung ibig sabihin ng ex-deal. So if you're into nasa marketing field ka, may intindihan mo, mauunawahan mo kung ano yung ibig sabihin ng mga ex-deal between two or more parties involving content creators and companies. So, I hope na may na-pick up kayo or natutunan kayo dito sa video. So, follow nyo lang ako sa Instagram, The Story of Anthony, over here. Tapos, pwede rin sa TikTok, sa YouTube, sa Facebook. So, that's it guys. Thank you and be always positive.